Ang driver niya yata ang pumasok doon. Lumulusot pa eh. Ang driver, sumusunod lang yan sa amo niya. Kung ang amo mo ay matino, na hindi ka inuutusang sumuot sa mga bawal. Yeah. Senator Rapi Tulfo ipinagtanggol ang anak na si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo nang dumaan ito sa EDSA bus lane. Rapi Tulfo, binuntong pa ang sisi sa driver ng anak. Ngunit pagtatanggol ni Tulfo sa pasaway niyang anak, lalong ikinagalit ng taong bayan. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel para updated ka sa mga bagong balita. Dinedepensahan nga ni Senator Rapi Tulfo ang kanyang anak na dumaan sa EDSA bus lane. Saad niya ay wala raw siyang nakikitang problema patungkol dito. Dagdag pa niya ay hindi naman daw tumakas ang kanyang anak, kaya wala siyang nakikitang problema doon. Hindi rin naman daw ng abuso at nagmura at inamin naman nito ang pagkakamali, kaya wala daw ito masyadong problema para sa kanya. Sinisi din ni Rapi Tulfo ang driver ng kanyang anak, ngunit hindi na ito pinaniwalaan pa ng mga tao. Feeling entitled lang talaga di umano ang anak niya, kaya dumaan sa EDSA bus lane kahit ipinagbabawal pa. Narito naman ang komento ng mga netizens. Murahin mo ang anak mo on air, in the same manner, murahin mo, anhiyain mo ang mga subjects mo. It was not an honest mistake. It was an arrogance kasi alam niyang bawal ang ginagawa niya. Huwag ipasa ang mali sa driver kasi ang amo niya ang masusunod. I don't think it is a mistake. It is a blatant disregard of a very well-known law, road courtesy or road regulation. Call it whatever you want. It is a classic show ng pambabastos sa batas. I don't think it was an honest mistake. It was intentional and misuse of authority. Obviously, kadiri. Ang anak ni Rapi Tulfo na dumaan sa bus lane. Again, hindi siya dapat dumaan dyan. Pero anong paliwanag dyan ng kanyang amang salot? Okay, basahin natin ang paliwanag at mawiwindang talaga kayo sa kanyang mga tinuran. So, ang sinabi ni Rapi Tulfo, mga kababayan, ang binanggit niya, nahuli ba yung anak ko? Ito para siya natin. Nahuli ba yung anak ko? Tumakas ba? So, hindi, di ba? So, hindi naman tumakas. Okay? Kung tumakas, hindi, parang yun daw yung pag tumakas, hindi okay. Pero dahil hindi tumakas, wala namang problema. O, di ba? Sabi niya, kasi ang pagkakaalam ko, nagmamadali siya. Nag-apologize naman. Di ba kaputahan talaga? Di ba? Kadyutahan talaga, mga palangga, pang-aabuso talaga ito sa kapangyarihan o sa pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan o ng kanilang mandato. Ganito nila balasubasin ang taong bayan. May nag-send, nung nahuli din ang tatay ni, sino yun? Ni Senator Gatchalian, okay? Sherwin Gatchalian, na gumamit din ng bus lane. So ito, nag-ipal-ipal din si Tulfo doon. O, tignan natin. Pakinggan natin. For ninyong senators. Ito yung message niya. And aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ang nangyari, napagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although
I also know for a fact na ito related sa isang senador. Okay, yun ang sinabi niya, no? Nahuli ang ang tatay ni Gatchalian kasi gumamit ng plate number 7. Ito ngayon ang kanyang statement, yung anak naman niya nahuli. Listen. Tamaan siya mismo din. Well, inadmit naman niya, hindi mo siya sinungaling. Nag-apologize siya. Di ba niya justify? Well, inadmit naman niya, hindi siya nagsisinungaling. Nag-apologize siya. Ibig sabihin ba, mga kababayan, so ito mga buwaka ng inang ito, mag-violate ng batas, let's say for example, di ba, magnanakaw sila, tapos magsusorry na lang, wala, actually hindi sila nagsusorry, di ba, kakapal na mukha nito, tingnan natin. As long as tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, which kalapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. As long as hindi siya tumakas, as long as hindi siya gumamit ng plakang 8, which is karapatan naman niya yon, so okay lang. Kung ito ang babasihan natin, dumaan na kayo lahat sa bus lane. Tapos mag-sorry na lang kayo. Kasi itong anak ni Tulfo na House of Representatives member, okay, nag-sorry naman. Listen. Hindi siya usado, kaya lang so happen na nagamit kayo at seen the driver, nakakalampata, nagmamadali siya. Ang pagkakaalam ko pa, nagmamadali siya. So lahat ng nagmamadali, dumaan na kayo sa bus lane. Then kapag hinuli kayo, mag-sorry na lang kayo. At sasabihin nyo, kasi sabi ni Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, yung anak na nahuli, nagmadali, nag-sorry na lang, hindi naman tumakas. Hindi dumaan kayo lahat sa bus lane. O, paano niya pa sinabi ng Jolul? Yung driver niya ata ang pumasok doon. Pinagalitan ko siya. Ang driver niya yata ang pumasok doon. Lumulusot pa Ang driver, sumusunod lang yan sa amo niya. Kung ang amo mo ay matino, na hindi ka inuutusang sumuot sa mga bawal o gumawa ng mga bawal o suminghot, hindi yan sisinghot ang driver o, well, hindi yan dadaan doon sa bus lane. Kung ang amo mo ay mismong sinasabihan ka na, yung amo mo mismo ay sumusunod sa batas. Kaso, dito makikita mo, simpleng batas trapiko ay binababoy ang Pilipino. At ngayon, nag-justify pa, tumakas ba siya? Nag-sorry naman siya. Kaya nga sabi ko, sa lahat ba, okay na lang dudumaan sa bus lane at mag-sorry-sorry na lang kayo? Listen. Pinagsagyan mo, pinagalitan. Yung anak niyo, sir, ang pinagalitan? Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize sa Pinagalitan ko. So parang, ang gusto niyang palabasin, nag-sorry na Tumahimik na kayo. Diba? Hindi naman tumakas yung anak ko Pero hindi mo maaalis na nag-violate siya ng traffic law. Yun ang malinaw dito. Aminin mo na. Tapos pag sa ibang tao, na nangyari nga kay Gatchalian noong November, aminin mo na, nagsiga-sigaan, nakita niyo mga palaga, mga kababayan. So diyan mo diyan ninyo matitimbang na hindi karapat-dapat iboto ang mga Tulfo, dapat ibasura nyo na yan, lalo na yan si Erwin, yung 2 Tulfo. Kung dati-rati ay madami pang humahanga sa mga Tulfo, ngayon ay unti-unti na silang nawalan ng gana sa mga ito. Mag-comment lamang sa baba at maraming salamat sa panonood.